Di ba? Oh. Ina-idolize nila si Virgin Mary. So ano bang kasuotan ni Virgin Mary? Nagpapantalon ba siya? Sexy ba siya? Hindi. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung totoo silang nag-idolize o talagang gumagalang, no? Kay Virgin Mary na ginamit ng Malapino nung ang Diyos ay nagkatawang tao, susundin nila yung buhay ni Virgin Mary. Hindi naman nagpapakita si Virgin Mary ng pusod. Wala ka naman makita na litrato ni Virgin Mary na nag-lipstick. Oh. Mahabang buhok niya. Balot na bulot yung katawan niya. Amen. So, siya ay namumuhay ng pamumuhay na purity, holiness. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. Saan ba nagre-reflect ang buhay ni Virgin Mary? Sa ating mga kababaihan. Amen. Amen. Oh. Pero yung mga nagsabi na sila daw ay gumagalang kay Virgin Mary, nagwawala. Sa panonood, pang damit pa lang nila, nagwawala na sila. Wala talaga. Walang, kumbaga, similarity. Amen. Gumagalang daw sila sa mga santos at mga santas. O wala namang mga santo, mga santa ng mga lasenggero. Wala namang mga santo, mga santa ng mga sabungero. Wala namang mga santo, mga santa minamahal na mga gumagawa ng makarumal-dumal. Kung talagang gumagalang sila, ipapakita nila sa pamumuhay. Amen. Everybody say praise the Lord. Basahin nila yung Biblia kasi ito po yung isinulat ng mga santo at mga santa, mga propeta ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At lalakad tayo ayon sa salita ng Diyos na isinulat ng mga taong banal. Amen. Hindi po minamahal mga philosophers ang sumusulat nito. Hindi po mga taong yung sinasabi nilang mga scholar, no? Mga philosopher. Hindi po. Mga taong puspos ng Espiritu Santo. Namumuhay na may kabanalan. Tayo po'y manalangin, may mahal. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa oras to, mahal na Panginoon, sa pangadalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, ang iyong propeta sa uling kapanahunan, sa aking pagdadala ni walang mensahe. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, Ama, ang paunawa ng bawat isa. Hipuin mo, O Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa magalgitan. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, the highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dear Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant Pastor Lina Comon Almeda. And I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, sa aking mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Hallelujah. So, sunod-sunod po minamahal ang mga kalamidad. Bago lang na lumagpas yung mga bagyo, ay may darating na namang mas malakas pa daw na bagyo, minamahal. No? Yung A, B, C, Karina, C, D. Pangalan daw ay Dendo. No? So, paparating, minamahal. So, hindi pa natin alam kung saan yan dadaan, kung tatama ba sa ating pong bansa. So, tayo po, minamahal, ay maghanda dahil sunod-sunod ng mga kalamidad ang dumarating sa ating bayan, minamahal. So, ang mga Kristiyano, wala pong ibang gagawin kundi tayo po, minamahal, ay lalo po tayong magsumikap na maging kalugod-lugod sa harapan ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung ito man ay pagsubok para linisin tayong lahat, dahil talagang marami na po, minamahal, na mga naliligaw ng landas. Sabi nga ng Biblia, pride come first before destruction. No? So, hindi na nalulugod ang ating mabait na Diyos sa mga asal ng tao. No? Mayroon pong mga tao na pilitin po tayong tawagin sila sa kumbaga, hindi tama, minamahal, no? Kahit sila po ay lalaki, gusto nilang magpatawag na sila ay babae. Yun namang mga babae, gusto magpatawag na sila ay lalaki. So, parang pilitin tayong magsinungaling. No? Siguro, napanood po nyo yan, mga nagba-viral sa Facebook, yung nangyari yata sa Cebu yun, na yung waiter na tinawag po yung customer nila na sir, ay nagalit yata dahil ayaw po niya magpatawag na sir kasi ang feeling niya siya po ay isang babae, minamahal. So, mahirap. Halimbawa, lalo na kung ikaw ay Kristiyano at alam mo namang lalaki yan at tatawagin mo siya ng katawagan ng isang babae, yan po ay pagsisinungaling na. Amen. Amen. So, katumbas dyan yung trabaho mo. Ha? Kung influential yan, may connection o malaking asset sa isang negosyo, kasi isang customer na malaki yung kanyang ginagasto pag siya ay namimili o kumakain, talaga namang mapipilitan na ma-football ka sa trabaho pag hindi mo pagbigyan. So, kailangan ng mga Kristiyano ay patuloy po tayong gabayan sa salita ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, bagamat may mga reliyon po ang mga tao na yan, nagkukulang na po, minamahal, yung kanila pong mga ngaral. Hindi na po sila naaralan ng tamang aral. No? O kung hindi man, hindi na sila nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon. So, mayroon pong mga bagay. So, sabi po dito, minamahal, here are important areas in which biblical and therefore universal and unchanging principles of holiness apply. So, unang-una, attitudes. Sa Galatians chapter 5 verses 19 to 23. So we must put away evil attitudes, including hatred, malice, wrath, envy, jealousy, covetousness, bitterness, pride, prejudice, vengeance, strife, and discord. No, the essence of holiness is to bear the fruit of the Spirit, which includes love,
joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So we must forgive, be obedient to authority, be thankful, not let anything offend them, and not be busybodies in others' lives. Ang ibig sabihin ng busybodies in others' lives, walang ibang binabantayan kundi buhay ng may buhay. Hindi po ugali ng mga tunay na Kristiyano yan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Galatia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 23. Ating pong pakinggan ng mainam. Galatia 5:19 hanggang 23 kastoy ti kunana. Nalawag nga makita ti aramid ti kinatao. Isuda dagitoy panaki kamalala kinarugit kinadirep panagrukab dagiti di Diyosen panagan anito nagpupugtot kinaagom panag-inapal panagbarbartek nalabes a panagragragsaken dadumapay akas kadagitoy balaagan kayo ita kadagitoy didaton mairaman a makipang yan iti pagarian iti Diyos. Ngem ti Espiritu padaud din na ti ayat. Ragu, talna, anos, kinamanang ngaasi, kinaimbag, kinamatalik, kinapakumbabaken, kinamanang tipil. Awan iti linteg a maibusor kadagitoy. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So napakalinaw po minamahal yung ating pong napakinggan, no? Lalo na po sa inyo, sarili po yung dialect yan minamahal, no? Now the words of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Napakalinaw po yan, minamahal. Pag ganyan po ang buhay, hindi po makakapasok sa langit. Amen. So, malaking kamalian din kasi yan sa mga mangangaral ng relihiyon. Pinapaasa po nila na ang kanilang relihiyon, pag magpamimbro ka, malangit ka doon. So ngayon, pinagmumura na po nila ang kanilang mga membro. No? Kasi nakikita nila na talagang sumusobra na yung pag-aabuso, minamahal. So talagang pinaprangka na nila. At lumalaban na po, minamahal, yung, kung kumbaga binabas na po sila. Yung mga pari na nagsasabi ng katotohanan, binabas na po sila. No? Minumura na rin sila ng mga membro nila. Tama po yung nakausap kong isang pari, minamahal. Isa pong Jesuit priest sa may Hasaan, Misamis Oriental. Sabi niya, alam mo, Dani, alam namin ang katotohanan kasi nagbabasa din kami ng Bible. Kaya lang hindi namin maituro dahil babatuin na kami ng mga membro kasi nasanay na sila. No? So sila din, minamahal, ay umaamin na talagang nalihis na. Wala na sa tamang pamumuhay ang mga membro nila. Kaya takot po silang baka batuin sila, minamahal. No? So, ngayon, mayroon pong naglalakas loob.
Dinadaan po nila sa tawanan para siguro hindi masyado masakit, pero hindi pa rin sila nakakatakas sa pagmumura ng mga membro nila. Galit na po yung mga membros sa kanila minumahal. No? Dahil, kumbaga huli na ang lahat. Pinapaasa sila, yung pala, pagsasabihin na ang buong katotohanan, hindi na nila matatanggap. Salamat sa Malapino dito sa Jesus Miracle Crusade. Napakadaling tanggapin ang salita ng Diyos. Amen. Dahil nasa atin ang Holy Spirit. Amen. Dahil sabi ng 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Meekness, temperance, against such there is no law. Tingnan mo yan. Sabi nga, the letter killeth, but the Spirit giveth life. Ang batas ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Amen. So, ang kailangan ng tao ay Holy Spirit, minamahal. Kahit ano pang sunod mo sa batas. Yung batas na yan din ang huhusga sa'yo. Wala kang kapangyarihan eh. Wala kang kapangyarihan labanan ang diablo. So, you must be born again. Kailangan ikaw ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Right after baptism, pag ikaw ay nailubog na sa tubig, pagbangon mo, magugulat ka na lang. Iba na yung pag-uugali mo. Binago ka na ng mahal na Panginoon. Amen. So, pagiging born again ay hindi po yan minamahal isang relihiyon. Kundi, ang born again na sinasabi ng Biblia ay bautismo sa tubig at sa Espiritu. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Pangalawa, yung ating pong thoughts, yung ating kanina attitudes, yung ating ugali. Pangalawa, yung ating thoughts. Ano po yung thoughts? Yung ating iniisip na kailangan magbago. Yung ating pag-iisip. Matthew chapter 15 verses 18 to 20. Mabasa din po niyan sa 2 Corinthians 10:5 and Philippians 4:8. So kanina attitudes, Galatians 5:19 to 23, Ephesians chapter 4 verses 23 to 32. So thoughts, a person is what he thinks and he becomes what he allows his mind to dwell upon. Kung ano po yung pinahintulutan mong papasok sa isip mo. So we are to think on true, honest, just, pure, lovely, reputable, virtuous, and praiseworthy things. So we must cast out evil thoughts, taking captive every thought to make it obedient to Christ. Basahin po natin. Matthew Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 20. Atin pong basahin, kindly. Dito'y Mateo 15, 18, aging ganat 20, kunana dito'y kakabsat. Ngem dagiti rumwar itingiwat, agtawd da iti puso, ket dagito'y timang tulaw iti tao, dati puso di pagtaudan dagiti dakes apan panunot amang iturong keng kuana apumatay makikamalala agderep agtakaw agulbod ken mamadpadakes dagitoy timang tulaw itaw ngem tisaan apan nagbugusakbay amangan saan nga isu ti mang tulaw iti tao. Amen. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries,
fornications, thieves, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with an unwashed in hands defile not a man. So, hindi po yung nakakapagrumi yung kumakain ka na hindi ka nanghuhugas ng kamay. Kundi sabi po ng Biblia, yung lumalabas sa bibig mo na galing sa iyong puso. Yun ang nagpaparumi sa tao. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. No? So, kahit grabe ka kumbaga, kalinis, no? Maliban na naghugas ka ng kamay, nagsabon ka pa, nag-alcohol ka pa. Katapos no, nagtrapo ka pa ng napakagandang tuwalya, mamahaling tuwalya. Pero iba naman yung lumalabas sa bibig mo. So yun yung nagpaparumi ayon sa ating pong napakinggan. Yung lumalabas sa bibig na galing sa puso. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Minamahal. No? So, yun pala ang dahilan kung bakit pag tayo po'y mayroon pong iniisip na hindi maganda, isa-isip pa lang, napapalo na tayo. Amen? So, kasi part yan, minamahal, na babaguhin ng malapinyon yung isip natin. No, hindi lang po yung ugali, no? Kasama po yung ating pag-iisip. So, pangatlo po, minamahal yung ating ano kaya? Isang maliit na bagay lang po ito minamahal, pero pwede kang, dahil sa maliit na bagay o parte ng katawan mo, pwede kang itapon sa dagat-dagatang apoy. No? Inahalintulad po ito ng timon ng isang barko. No? Napakalaki po yung barko, pero mayroon pong bakal na nagtitimon yan. Kung saan siya liliko, doon po niya dadalhin yung buong katawan ng barko. No? Ano pong part ng katawan yan? Diyan po ay ang dila. No? The tongue. James chapter 1 verse 26, chapter 3 verses 1 to 2, chapter 4 verse 11, and chapter 5 verse 12 ng Santiago. So we must avoid tale-bearing, backbiting, slander, sowing discord, swearing by oath, using the Lord's name in vain, pronouncing curses. Pinagbawal po yun, no? Pronouncing curses. Kina-curse mo yung kapwa mo. No? Sabihin mo, mamatay ka sana, magkasakit ka sana, madisgrasya ka sana. Hindi po ugali ng tunay na Kristiyano yan. Everybody say, praise the Lord. Hindi po yan sa Diyos. Sa diablo po galing yan. Amen. So, curses, sabi dito minamahal, pronouncing curses, reviling, lying, ang pagsisinungaling. Lalaki ka, sasabihin mo, babae ka. Tapos gusto mo pa na ang ibang tao, tawagin ka na babae. Grabe na yan, no? Sobrang pagsisinungaling na yan. Nagsisinungaling ka pa, gusto mo pa yung ibang mga tao magsisinungaling para sa'yo. Ano yun? Lying, tapos idle words. Idle words, yung mga jokes na hindi na maganda, minamahal. No? Mga kabastusan na mga jokes o mga green jokes, minamahal. Kasalanan na po yan. So, sabi dito, lying, idle words, and suggestive, indecent, or obscene speech. James chapter 1 verse 26, basahin po natin. Santiago 1:26. Dito ay Santiago 1:26, kastoy ti kunana. Mabalin a mamati ka a naimbag ka a Kristiyano. Ngem no di mo matingel ti dilam, alilawem ti bagim, taawan serserbiti kina
kinarilyoso. Amen. Praise the Lord. If any man among you seem to be religious and bridled not his tongue, but deceive his own heart, this man's religion is vain. Walang kwentang relihiyon ang mayroon ng isang tao kung hindi niya makontrol ang kanyang dila. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. No? So, sino po yung example natin na tularan para tayo po minamahal ay hindi magkakasala? Unang-unang ating beloved parents in the Lord. Ating mahal na pastor. No? Lalo na pag may makrusada, siya po minamahal ay hindi nakikipag-usap. Nasa pagbabasa ng Biblia. Pag mayroon siyang pangangailangan, sinusulat lang niya yan, minamahal. Hindi po siya nagsasalita. Kahit yung pagpasok sa kampo ng Abu Sayyaf, hindi po siya nagsasalita. Nagsasalita lang siya pag nagpipreach na sa harapan ng mga Abu Sayyaf. Pag mayroong mga gusto makipag-usap sa kanya, o inuutos po niya, minamahal, sinusulat niya. Ako yung, nung nandun kasama pa ako, nung hindi pa ako bumaba, ako yung sinusulatan niya. Kausapin mo ba yan? Tapos may tanong, o susulat niya. Tapos yun ang babasahin ko yung kanyang sinusulat niya para isagot doon sa nagtanong sa kanya. Oh. So, grabing anointing, grabing power. Hindi po siya nagsasalita ng maraming salita. So pag siya pa'y tumatayo sa banal na pulpito, yung mga nanonood, yung mga nakikinig, yung naabot sa kanyang tinig, pag nagkukrusada, sila man din, minamahal, ay nagpatotoo, pinagaling ang kanilang mga karamdaman, nagbabago ang kanilang mga buhay. Kahit yung mga upload na mga preaching nating mahal na pastor sa YouTube, marami pong nagpatotoo, napanood lang po niya sa YouTube yung preaching natin mahal na pastor, sila po ay nagsigaling sa kanilang mga sakit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, inaanuin po ng mahal na Panginoon ang pangangaral ng ating mahal na pastor. Amen. Hindi katulad ng ibang mga ngaral, minamahal, na naghahamon ng debate, nagpapakilala, na magaling, wala naman kahit isa nagbago. Wala namang nagpatotoo na sa kanila pong pagsunod sa mga ngaral na yun ay gumaling yung kanilang karamdaman. Yung kanilang ketong, yung kanilang cancer, yung kanilang pagkabakla, yung kanilang pagkatumboy, o yung kanilang hika, hindi nagsigaling. Walang gumaling. At saka magpalusot naman sila, sasabihin nila, hindi naman kami nangangaral ng pagpapagaling. Kasi sila daw ay inanuint lang ng mangaral ng salita, wala daw himala. Palusot po yun. Hindi po totoo yun, minamahal. Ang mga mangaral ng Diyos, habang sila nangangaral, pinapatunayan ng kanilang salita sa pamamagitan ng mga himala. Amen. Di ba? Sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 20, napakalinaw po yan, minamahal. No? Mahirap po sa kapanahunan ng mga apostol. Kasi wala po silang bit-bit na Biblia, katulad sa atin ngayon. Na nakaplasta na yan, mayroon ng kapitulo, mayroon ng bersikulo. Kumbaga mayroong mga scholars na talagang pinagtuunan nila yan, na ito chapter 1 ito kabilang sa chapter 2, ito dapat ang mauna, ito dapat ang kasunod. Sa kapanahunan ng mga disipulo, ng mga apostol, yung early Christians, wala po silang ganito nadala, minamahal. Wala po silang dalang Bible. Kung ano po yung kanilang sinasabi, ina-anoint ng mahal na Panginoon. Amen. 16:20 ng Marcos. Dito yung Marcos 16:20. Kunana dito ay kakabsat, hallelujah. Napan ng kasabak
dagiti adalan ti amin adiso. Timultulong ti Apo kadakwada ket pinasingkidan na tinginapudno ti panangas kasabada babaen kadagiti milagro ana aramid. Amen. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Lahat magsabi amen. Confirming the word with signs following. So habang sila nagsasalita, pinapatunayan nila na ang Kristo na kanilang ipinapangaral ay totoong nabuhay sa mga patay. Siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon. At pinapatunayan yung kanilang mga sinasabi sa pamagitan ng mga himala, signs, wonders, and miracles. Sa ating kapanahunan, minamahal, ang lahat na mga ngaral ay mayroon na pong kanya-kanyang bit-bit na Biblia. May English, may Tagalog, may Ilocano, may Bisaya, iba't ibang version yan. May Latin, may Grego. Mayroon pong galing sa mga theological seminaries, 12 years nag-aral sa Bible school, sa seminaryo. Pero paano natin malaman kung sinong totoong mangaral? Yung bang ang haba ng kanilang pag-aaral, may alam sila sa lahat ng mga doktrina, history. Ganun pa rin ang sukatan. Sa pamagitan ng tanda, sa pamagitan ng pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, na ang lahat na nakakarinig sa kanilang pangaral ay nagkaroon ng pagbabago, kagalingan, yung mga bakla, hindi na po sila nagsasabing babae sila. Katulad sa ating beloved brother Dario, siya dati ay si Darlene. Si Ma'am Darlene. Mahabang buhok hanggang baywang. Nakapalda. Pero nung siya po minamahal, lumapit sa malapi noon, si Brother Dario na siya. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ba sa pangangaral ng mga pastor na hindi totoong pastor? Nagbago ba siya sa pangaral ng mga obispo, mga kaparian? Hindi. Nung narinig niya ang pangangaral ng tunay na man of God, ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Will D. Estrada Almeida. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Ang pang-apat po, minamahal, na ating pong bantayan ang ating mata. Psalms 101 verses 2 and 3, 119 verse 37, Matthew 6, 22-23. So the eye is the gate of the soul and the primary source of input for the mind. So we should not read sensual or vulgar materials. So we should not watch television and movies because violence, illicit sex, sinfulness, and vanity dominate those media. Everybody say praise the Lord. Pero marami po minamahal na mga naa-addict sa telebisyon. Amen? Nanonood ng mga Miss Gay, yung mga sayaw-sayaw dyan sa telebisyon, panahon sa tanghali, o anong oras yan, o nakikipanood ka doon para maaliw. Hindi mo alam hanggang kapapanood mo na didemon possess ka na pala.
Ang isip mo, bakit kaya bawal yan? Maganda naman, sexy. No? O, magugulat ka na lang, bigla silang nawala na. Nahatak na sila ng demonyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin. Salmo 101, versikulo 2 hanggang 3. Ito'y Salmo 101, 2, 3, kastoy ti kunana. Awan to ti pakapilawan ti panagbiag ko. Kaanunto ka di ti iyay kanyak. Agbiag kanto an natalneng iti unig ti balay ko. Ti 3, jak to ipalubos ti dakis nga aramid iti imatang ko. Kagurak ti aramid dagiti sumina iti Dios. Awan pakasapula kadakwada. Amen. Praise the Lord. I will behave myself wisely in a perfect way. Oh. Ano sinabi? I will behave myself wisely in a perfect way. Perfect way. Oh, when wilt thou come unto me, I will walk within my house with a perfect heart. No? I will behave myself wisely in a perfect way. I will walk within my house with a perfect heart. I will set no wicked thing before mine eyes. Oh, I will set no wicked things before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Oh. So, ingatan po natin ang ating mga mata. Kasi ito po ang nagbibigay ng, sabi nga, the eye is the gate of the soul and the primary source of input for the mind. Oh. Kung ano po yung nakikita ng ating mata, ito yung pinaka-gate ng ating kaluluwa. Siya po yung nagbibigay ng input sa ating isip. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Panglima, appearance. No? Appearance. Adornment, dress, and hair. No? Kasama na po yung damit, adornment, yung mga palamuti, no? At yung ating buhok. Deuteronomy 22:5, 1 Corinthians chapter 11 verses 1 to 16, 1 Timothy chapter 2 verse 8 to 10, 1 Peter chapter 3 verses 1 to 5. Pakibasa po ang Deuteronomio 22:5. The appearance reflects the inner self, both to God and to others. And godly appearance promotes lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, molding wearer and society in ungodly ways. Biblical principles here are A. Modesty, B. Rejection of ornamentation, and C. Moderation in cost. No? Halimbawa, ang damit mo ay worth 1 million. Hindi na po maganda yon. Anong purpose mo? Nagdamit ka ng worth 1 million. Para sa Diyos ba yon o pagpasikat sa tao? Pagpasikat. Ano naman ang purpose doon sa bag mo na worth 500,000? Para sa Diyos ba yon o pagpasikat sa tao? Pagpasikat din. No? So, hindi naman tayo pumupunta sa bahay ng Diyos para magpasikat sa kapwa natin. Amen. Ang ating pong pinupuntahan dito para purihin ang mahal na Panginoon. Na kasama ang pagkumbaba sa ating sarili. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. No?
Oh, ini-encourage nga tayo kung maaari nakaputi, no? Oh. Sa Jesus Miracle Crusade, pag ikaw ay dadalo kahit sa Metro Manila, sa Luneta o sa Amoranto, hindi mo makilala kung sino yung mayayaman. Simple lang ang mga damit, pero pag pupuntahan mo sa labas, yung mga parking area ng mga sasakyan, magagara yung mga sasakyan doon. Sino kayo may-ari niyan? Yung katabi mo pala, simple lang nagsuot. Simple lang damit. Amen. O talagang magpuri, talagang bitawan yung bag, takataas sa kamay. Pero kung may bag ka naman worth 1 million, di ka na makataas ng kamay. Kung pwede lang, kadinahan mo yung bag mo sa katawan mo. Amen. Amen. Kung ikaw naman ay nagrilo ng worth 1 million din, talaga namang hindi ka makapalakpak, baka masira. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw naman ay nakapag-make up ng apat na palapag. Apat na patong. Kala ko apat na palapag. Mayroong primer, secondary, tertiary, pang-apat, pang-finishing. Pag magpuri ka, pag ikaw ay mapapawisan o matuluan ng luha, baka magmamarka yan. Baka yung pang-primer mo, green ang kulay, lilitaw yon, no? Hindi ka makapagpuri, ayaw mong mapawisan. Kunting pawis lang, ganun ka na ng panyo. Kuha ka ng panyo, na kumbaga, ganun ka na, baka ma-disfigure yung mukha mo. No? Wala na po sa atin yan. Kahit magsabay yung luha at sipon sa pag-iyak, ang importante, maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan ang hindi nakukuha ng ibang mga Kristiyano, minamahal. Bakit sa Jesus Miracle Crusade? Kumikilos talagang kapangyarihan ng Diyos dyan. Hindi ba binabayaran ang mga patutudan? Hindi talaga. Bakit nangyayari sa inyo yan? Sa amin hindi. Paano? Sa pagpupuri pa lang sakal na sila. Hindi na sila makapagalaw. Ayaw nilang mapawisan. Ayaw nilang mainitan. Ayaw nilang maulanan. Pero sa Jesus Miracle Crusade, ulan, init, hindi po inaatrasan. Mayroong ilan-ilan. Nagtatago sa puno ng kahoy, mula umaga hanggang hapon, wala namang napagpapala. Kasi hindi nila ma-feel yung presence ng Malapinon dahil tinatago nila yung kanilang kutis na inaalagaan for how many years? Ginagastuhan talaga. Hindi sila nakukontento, minamahal. Pag wala kang contentment sa sarili, hindi ka masaya. Pero kung mayroon kang contentment sa sarili, masaya ka. Amen. Pinapasalamatan mong Malapinon na yun ay ibinigay sa iyo. Kasi pag halimbawa, gusto mo straight ang buhok mo, kulot ka. Sa buong buhay mong pagsisihan yun, bakit ako kulot? Lahat ng mga kapatid ko, straight ang buhok. Hindi kaya ako pinaglihian sa mga kulot? Hindi ka talaga masaya. Kahit anong mangyari. Pero kung maging kontento ka, tanggapin mo ang katotohanan. Amen. Every time na haharap ka sa salamin, pasalamatan mo ang mahal na Panginoon. At hindi ka magtatagal sa salamin dahil wala ka namang dapat ayusin. Kasi ganun nga talaga. Ano pang ayos-ayos mo dyan, hindi na mababago yan. Everybody say, praise the Lord. Kasi pag magtagal ka pa dyan, baka magsisi ka pa sasabihin, tayo na, alis na tayo. Kayo na lang. Bakit pa kasi ako isinilang na ganito, hindi matangos ang ilong ko? Okay ba? Mga ganon. So, pag ikaw ay kontento, lahat na bagay pinapasalamatan mo, hindi ka magtatagal doon sa salamin. Hindi mo na kailangang tabunan pa ng ano-ano yung mga mukha mo. Amen.
Simplicity is beauty. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Nabasa na ba natin yon? Deuteronomy 22:5. Basahin nga natin. Dito po sa Deuteronomy 22:5, kunana dito'y kakabsat, may parit nga kawes ti babae, iti kawes ti lalaki. Wenno ti lalaki, iti kawes ti babae. Kagura ti Apo Diyos yo, dagiti tattao nga agaramid iti kasta. Amen. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Abomination. Sabi ng Revelation 21:8, yung mga abominable ay itatapon sa impyerno. Amen. Lalaki ka, nagsusuot ka ng damit pang babae, at babae ka, nagsusuot ka ng damit pang lalaki. Ang sinasabi ng Biblia, yan ay karumaldumal sa harapan ng Diyos. Pag ikaw ay karumaldumal sa harapan ng Diyos, alang magpapasukin ka pa sa langit. Hindi makakapasok doon ang mga karumaldumal. Saan po minamahal ang mga karumaldumal ilalagay? Revelation 21:8, the abominable, ang mga karumaldumal ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Masakit na katotohanan yan. Pero at least, tinuturo. Hindi katulad ng mga pastor-pastoran, yung mga nagsasabing sila ang original na mga ngaral, hindi po nila maituro yan. Di ba? Ina-idolize nila si Virgin Mary. So ano bang kasuotan ni Virgin Mary? Nagpapantalon ba siya? Sexy ba siya? Hindi. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung totoo silang nag-idolize o talagang gumagalang, no, kay Virgin Mary, na ginamit na malapino nung ang Diyos ay nagkatawang tao, susundin nila yung buhay ni Virgin Mary. Hindi naman nagpapakita si Virgin Mary ng pusod. Wala ka naman makita na litrato ni Virgin Mary na nag-lipstick. Mahabang buhok niya. Balot na bulot yung katawan niya. Amen. So, siya ay namumuhay ng pamumuhay na purity, holiness. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Saan ba nagre-reflect ang buhay ni Virgin Mary? Sa ating mga kababaihan. Amen. Amen. Pero yung mga nagsabi na sila daw ay gumagalang kay Virgin Mary, nagwawala. Sa panonood, pang damit pa lang nila, nagwawala na sila. Wala talaga. Walang, kumbaga, similarity. Amen. Gumagalang daw sila sa mga santos at mga santas. Wala namang mga santo, mga santa ng mga lasenggero. Wala namang mga santo, mga santa ng mga sabungero. Wala namang mga santo, mga santa minamahal na mga gumagawa ng makarumal-dumal. Kung talagang gumagalang sila, ipapakita nila sa pamumuhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Basahin nila yung Biblia kasi ito po yung isinulat ng mga santo at mga santa, mga propeta ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At lalakad tayo ayon sa salita ng Diyos na isinulat ng mga taong banal. Amen. Hindi po minamahal mga philosophers ang sumusulat nito. Hindi po mga taong sinasabi nilang mga scholar, no? Mga philosopher, hindi po. Mga taong puspos ng Espiritu Santo. Namumuhay na may kabanalan. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
So sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos dahil itinuturo ng ating mahal na pastor ang tunay na aral ng mahal na Panginoon. So tama po yung sinabi ng Jeremiah 3:15. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ho 28:28, knowledge and understanding, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa masasamang gawa ay siyang pagkaunawa. No? So, tinuruan tayo. Nagkaroon tayo ng karunungan. Nagkaroon tayong takot magkasala sa mahal na Panginoon. Humiwalay tayo sa masasamang gawa. Naunawaan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. So, mapalad ang mga nakasumpong ng buong katotohanan. No? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po pagpapagarbo. Sabihin ng iba, kami ang katotohanan. Kapilya lang. Wala na kayong laban. Sa inyo na yung kapilya na yan. Sa inyo na yung mga arena na yan. Ang buhay naman ninyo walang pagbabago. Yung Batigan nga, sabi nung kausap kong pare, doorknob pa lang doorknob pa lang. Hindi po gold-plated, pure gold. Doorknob ng kwarto. Pure gold. Yung mga altar, hindi po yung pintura, kulay gold. Pure gold, yung mga decoration doon. Imagine for how many years. So, nandoon talaga ang mga ginto. Nandoon talaga yung mga perlas. Nandoon talaga yung mga precious stones. Pero sa langit, lalakaran mo lang ang ginto doon. Normal lang yung mga perlas at mga diamond doon. Walang kamatayan. Walang araw. Wala ding dagat. Ipinakita na sa akin ng mahal na Panginoon yan, minamahal. Nung baguhan pa lang ako ng isang mga ngaral. Sabi ng mahal na Panginoon sa akin sa isang panaginip, dadalhin kita sa langit. Ipakita ko sa iyo. Walang katumbas ang kagandahan sa langit. Nagulat ako habang ako'y naglalakad. Pag tingin ko sa aking nilalakaran, totoo ginto nga. Yung mga bulaklak na parang gumagalaw, yung mga petals niya, buhay na buhay. Wala kang makitang marumi doon. Parang Bermuda na napakaganda. Sabi ko nga, kung alam ko lang na ganito pala kaganda ang langit, kahit hindi na ako mag-aasawa. Kasi at that time, minamahal, nasa pagsubok ako. Nasa pag-aayuno. Kasi hindi kami basta-bastang magpapaalam na mag-asawa dahil bilang mga ngaral. Malay mo, magkamali ka sa pagpili ng maasawa mo at yan ang hahatak sa iyo papuntang impyerno. Yan ang nangyayari sa iba. Mainit silang naglilingkod sa Malapino nung nag-asawa sila. Hindi nila madala yung kanilang asawa sa paglilingkod. Lumabas sila. Di na sila full-time worker. Hindi naman nila pwedeng iwanan kasi kasado sila. Obligado na rin nilang buhayin yung kanilang asawa. So, ganun na lamang ang pag-alala ng ating beloved parents in the Lord. Na hindi ka magkakamali. Tama yung desisyon mo. So, dadaan kami ng mga pag-aayuno. Pagtatanong sa mahal na Panginoon, ito ba talaga mahal na Panginoon ang ibibigay mo sa akin? Siya ba talaga ang kalooban? Hindi katulad ngayon, minamahal na mga masamang espiritu na yung pumapasok sa mga kabataan. Kahit sino-sino na lang yung kanilang nagugustuhan. Maya-maya, pag tingin mayroong ugaling hindi maganda, iwanan, lipat na naman sa iba. Demonyo na po yan, hindi na po sa mahal na Panginoon yan. Hindi na po yan Holy Spirit. That's evil spirit.
Yan ang nag-i-influensya ngayon sa sanlibutan. Wala na po tayo sa sanlibutan. Lumakad tayo sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Hindi biro ang matapon sa dagat-dagatang apoy. Ha? Lalangoy ka lang sa baha, hindi maganda eh. Ha? Lalangoy ka lang sa baha, apoy pa kaya? Matabunan lang ng baha yung bahay mo hanggang 3rd floor at nandoon ka sa baha, lalangoy-langoy ka doon ng buong gabi. Impirno pa kaya sa buong buhay? Dapat pag-isipan po yan ng mga tao. Kung ang mga matutuwid, yung iba napupunta pa sa kapahamakan, ano na kaya ang mga masasama? If the righteous scarcely be saved, paano na ang mga unrighteous? Itaas ang ating makamay, awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buong buhay ko'y iyong alam. Hallelujah. Ang lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng bagay ko ginagawa sa'yo ay itinigil. At ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. At ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang may alam ng alin at tutuwa. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan, Hallelujah. buong buhay ko'y iyong alam. Ang lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng bagay ko ginagawa sa'yo ay tinigil. At ang lahat kong lihim, O Jesus, Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng ating Diyos na buhay kayo ng mahal. Hallelujah. nababatid. Salamat, Panginoon, Kilala mo ang lahat ng bagay ay dinigin sa'yo. Salamat, Panginoon,
Ikaw lang ang baylan ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Hallelujah. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa ating mga beloved viewers, mayroon po kayong mga kasama minamahal na hindi pa po isinuko ang kanilang buhay sa mahal na Panginoon. Kasama sa inyong pamilya, sa trabaho, habang kayo po ay nakikisa sa ating banal na gawain. Mayroon po dyan na hindi pa nila isinuko ang kanilang buhay sa mahal na Panginoon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaluwasan. Una, pananampalataya. Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, ang pagsisisi. Magsisi at maglingkod sa mahal na Panginoon para darating sa iyo ang mga pagpapala nagmumula sa ating mabait na Diyos. Acts chapter 3 verse 19. Sa Acts 2:38, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo para mapatawad at mahugasan ng iyong mga kasalanan, yung mga nagawa mong kasalanan noon pa hanggang sa kasalukuyan. Lahat po yan ay patatawarin ng mahal na Panginoon. So hanapin po nyo sa inyong lugar ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit anong oras, pwede po kayong kumatok sa ating pastoral house at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ang pang-4, Mateo 3:11, Diyos na ang gagawa, bautismo sa Holy Spirit. Susunod ko sa panalangin sa lahat ng mga baguhan at po mga viewers minamahal, lalo po yung may mga karamdaman. Hallelujah. Taos puso po kayong manalangin at sundin ang panalangin ito. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan ng aking napakinggan. Malapin patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay, pumasok ka sa aking puso, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa lahat. Ama na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay mula Panginoon. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa katan. Iligtas mo sila. 10 kanilang mga mahal sa buhay. Hallelujah. Pagalingin mo, Ama, ang kanilang mga karamdamang taglay. In Jesus' name, I pray. Amen. Tayo po'y manalangin sa ating pong mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Magkaisa po tayo magsisisi. Hallelujah. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa malapit humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan, patawarin mong bawat isa. Sa pangunat dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldis Ralmeda, ang iyong propeta sa aling kapanahonan sa pupandalang na kanyang minamahal na manag. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama namin sinasaway demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, sickness be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo minamahal bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at sama-sama po tayong tumalon at isigaw po natin sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At ibigay ko na po ang pagkataon sa ating pong bilang